Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, pagtaas ng trust at approval rating ni Pinoy, pahiwatig na nakapuntos umano siya sa simbahan kaugnay sa RH Bill. Malacanang umaasang maayos pa rin ang relasyon sa simbahan. He has political power, maliwanag na natalo ang simbahan. Sana wala, no? Naiintindihan po namin ang posisyon ng simbahan. Natutol sila dito. Sana po, maintindihan nila ang posisyon ng pamahalaan. Pinoy, hinamong tumbasan ng gawa ang mataas na trust at approval rating. Wala pa ako nakikitang significant reforms Pangasinan, Governor Espino kinasuhan dahil sa weteng. Weteng sa Pangasinan lalong lumala ayon kay Bishop Oscar Cruz. Mula sa mula po, ang waiting dyan ay lumakas, hindi mapigil-pigil. Klase sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Pablo, balik na sa Lunes ayon sa DepEd. Yung nabibigay muna natin doon sa mga bata, no? Yung mga learning modules para ganon dire-diretso yung kanilang pag-aaral. Palit ang business natin, bahagyang pagtaas ng presyo ng mga Noche Buena items, pinabura ng DTI. Abroad naman, mas maraming rocket launch ng North Korea pinangangambahan. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Biyernes, December 14, 2012. Ito ang RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo po ay live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DYRR 792 RMN Ormoc, DXPR 603 RMN Pagadian at DWRS 927 RMN Vigan. Live International by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. RMN News Nationwide. Kasama malaking puntos po para kay Paulong Noynoy Aquino sa issue ng RH Bill ang kanyang mataas na trust at approval ratings. Yan ang paniniwala ng isang political analyst na si Professor Benito Lim. Sa interview ng RMN kay Lim, sinabi nito na sa survey lumabas na nanalo si Pinoy laban sa simbahang Katolika. Hindi umano nakaapekto sa Pangulo ang mga banta ng mga obispo sa issue ng RH Bill. Lumabas din umano ang buong tiwala na mas maraming Pilipino sa political will ng Pangulo. Magandang lumabas dito yung pinakita niya that he has political clout. Nakita niyo naman na yung lahat ng mga bishops at saka top members of the simbahan nakaupo doon. Doon mo makita kung sino bang pipiliin nila, si Pangulong Aquino o simbahan. Maliwanag na natalo ang simbahan.
Samantala, kinontra naman ni Lim ang unang pahayag ni Professor Benjamin Jokno na walang impact sa kabuhayan na mamamayan at ekonomiya ng Pilipinas ang mataas na ratings ngayon ni Pinoy. Ayon po kay Lim, hindi maaaring may pagkumpara magkaibang bagay. Iba umano ang negosyo sa tiwala ng publiko. Itong political economy, iba yun. Tungkol sa kabuhayan at saka poverty at saka yung negosyo sa Pilipinas. Depende sa performance niya. Ang political analyst na si Professor Benito Lim sa interview ng RMN. Umaasa mga kasama ang Malacanang na madidesisyon na ang kontrobersyal na Reproductive Health Bill bago mag-session break ang Kongreso. Ang pahayag ng palasyo ay kasunod na rin ang pag-sertifika ni Pangulong Noynoy Aquino bilang urgent ang House Bill 4244, mas kilala sa tawag na RH Bill. Sa interview ng RMN kay Presidential Communication Group Secretary Ricky Carandang, hindi ito agad ginawang urgent ng Pangulo dahil maingat ito sa paglalabas ng ganoong sertipikasyon. Umasa naman si Carandang na hindi magkakaroon ng lamat ang relasyon ng simbahan at ng pamahalaan sa naging hakbang ng Pangulo. Sana wala, no? Naiintindihan po namin ang posisyon ng simbahan. Natutol sila dito. Sana po, maintindihan nila ang posisyon ng pamahalaan na pabor tayo dito. Ito naman po ay isang polisiya na pwedeng pagdebatihan. Pero sa haba ng debate nito, wala po kaming sinasabi tungkol sa simbahan na hindi namin binabastos ang simbahan. Lagi namin iginagalang at irespeto ang opinyon ng simbahan. Sinubukan namin makipag-dialogue sa simbahan. So, malinaw na kami, para sa amin, ito lang ay isang polisiya na naniniwala kami, naiintindihan at ginagalang namin ang opinyon ng simbahan na hindi po sila sang-ayon dito. Pinabularan din ito ang isyong isusunod ng palasyong isulong pagkatapos ng RH Bill ay ang Divorce Bill. Yan ang ginagawa nilang panakot, pero wala naman tayong isinusulong na bill sa divorce, no? At wala naman pong sinasabi si Pangulo Aquino tungkol dyan. Wala rin siyang sinasabi sa ibang mga issue na pinipilit idikit dito, no? Opo. So, wala pong katotohanan na pagkatapos po ng RH, merong susunod na divorce bill. Sa Lunes, Desyembre 17, isusumite ang sertifikasyon bilang urgent sa Kongreso kung saan posibleng sa mismong araw din na yon ay pagbotohan na ang RH Bill sa Senado para sa second reading at sa Huwebes para sa ikatlo at huling pagbasa. Baguritang nakalusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang nasabing panukalang batas kung saan 113 mambabatas ang pumabor, 104 ang kumontra at 3 ang nag-abstain sa ginawang botohan. Inayuhan mga kasama ng ekonomistang si Professor Benjamin Jokno si Pangulong Noynoy Aquino na tumbasan sa gawa ang mataas siyang survey ngayon. Sa interview ng RMN, sinabi ni Jokno na hindi lamang pang-display ang ratings bagkus dapat tumbasan ang pagtatrabaho. Ayon kay Jokno, bagamat mataas ang ratings ni Pinoy sa mga surveys, hindi raw po may kakaila na naghihirap pa rin ang maraming mga Pilipino. Tawag niyan kasi political capital eh. Dapat yan ginagamit para maggawa ng mga reforma para umunlad yung bansa natin. Bigyan ng solusyon yung mga problema natin. Hindi naman yan pinandi-display. Dapat yan, you have to use your political capital to make a big difference in the lives of your fellow men. Sa sitwasyon ng bansa ngayon, malinaw na wala umunong pakinabang ang mga Pilipino at ang ekonomiya ng Pilipinas sa mataas sa survey ratings ng Pangulo. Inihalimbawa naman ni Jokno ang napakataas pa rin na bilang ng mga unemployed at ang nakabinbin pa rin ng mga programa ng gobyerno tulad po ng Public-Private Partnership o PPP. Wala pa ako nakikitang significant reforms eh. Sa kanyang PPP, halimbawa, pa naman tayong nakikitang proyekto eh. 2.5 years na pinangako yun eh. Mga reforma sa pagbubuit. Kailangan gamitin niya yung kanyang political capital para maisulong yung mga mahalagang reforma sa gobyerno. Sa latest survey ng Pulse sa mga kasama ay natiling nasa positive 78 ang performance approval para kay Pinoy habang positive 80 naman ang kanyang trust approval. Formal na hong kinasuhan sa ombudsman sa kasong plunder ang gobernador ng Pangasinan na si Governor Amado Espino. Ito ay kaugnay sa pagkakasangkot ng gobernador sa operasyon ng illegal na weteng sa lalawigan. Inihayal ng kampo ni Bogalion Mayor Rodrigo Ordoña ang kasong pandarambong laban kay Espino. Ayon kay Atty. Body Polido, abogado ni Ordoña, ang kanyang kliyente ang nagsisilbing bagman ng weteng operation kaya may personal itong kaalaman sa illegal na sugal sa kanilang lalawigan. Samantala, lalo lumakas na operasyon ng weteng sa Pangasinan sa kabila po ng kampanya ng gobyerno laban sa illegal na sugal. Sa interview naman ng RMN kay Archbishop Oscar Cruz, hindi kayang pahintuin ng gobyerno ang paglaganap ng weteng dahil na rin sa proteksyon na ibinibigay sa mga sangkot dito. Mulat sa mula po, ang weteng dyan ay lumakas, hindi mapigil-pigil. Kapag po ang weteng ay
malakas sa isang lugar at hindi mapigilan, karaniwan po kasabwat yung pulis at saka yung local public officials. Hindi naman masabi ni retired Archbishop Cruz kung talagang sangkot si Pangasinan Governor Amado Espino sa operasyon ng Weteng. Anya maingay ang pangalan ni Espino sa iligal na sugal pero wala mo na siyang hawak na ebidensya laban dito. Nilinis naman ni Cruz si PNP incoming Chief General Alan Purisima sa isyu ng iligal na sugal. Una nang lumabas ang balitang sangkot ang dalawang opisyal sa operasyon ng Weteng. Governor Espino ay tumatanggap po. Nagana po ang usapan diyan sa Pangasinan na tumatanggap siya. Hindi ko po kayang patunayan yan. May kinalaman po ba ang incoming PNP chief sa Weteng? Wala pa po ako narinig na ang kanyang pangalan ay nabanggit full tayo sa Weteng. Wala pa po. Tumanggi naman si Cruz na isiwalat ang kanyang mga bagong impormasyon kaugnay sa Weteng sa kapakanan daw ng kanyang mga testigo. Balik eskwela na ho muli sa Lunes, December 17 sa mga lugar sa Visayas and Mindanao na nasalantaho ng bagyong Pablo. Sa interview ng RMN kay Department of Education Assistant Secretary Jesus Mateo, magtatayo sila ng mga tent bilang pansamantalang silid-aralan ng mga bata habang isinasayos ang mga nasilang paaralan at magbibigay ng learning module para makahabol sa Arlin. Sinabi ni Mateo na mas pagtutuunan nila ng pansin ang pagsasagawa ng counseling sa mga bata na nanirahan sa mga lugar na mas malubhang naapektuhan ng bagyo dahil sa posibilidad ng trauma. Ang gagawin natin kasi doon, maglalagay muna tayo ng classroom tents, no? Parang temporary classrooms lang ang ginagawa natin yung mga classrooms. Pangalawa, bibigyan muna natin sila ng counseling, mas lalo na yung talagang hardly hit by the Typhoon Pablo. Para sa ganun naman, ma-debrief natin yung mga bata, mawala sa kanila yung phobia doon sa mga typhoons, no? So, sakuna. Pangatlo, yung bibigay muna natin doon sa mga bata, no? Yung mga learning modules para ganon dire-diretso yung kanilang pag-aaral. Pero doon sa mga talagang nasalanta, ang uunahin muna counseling. Ayon pa kay Mateo, nakipag-ugnayan na rin sila sa DSWD para matiyak na hindi kumakalamho ang sigmura ng mga bata na papasok sa paaralan. Meron tayo convergence ng mga efforts ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ang DSWD nag-commit nga dyan, part of the relief operations natin. Maliban doon, yung ating mga donor community ay nakapag-fundraise na rin, ano, at continue to raise some funds para doon sa mga nasalanta. Hindi lang bata, syempre yung buong pamilya ng bata na naapektuhan nung Sa ngayon po ay may nakalaan ng pondo para sa pagsasaayos at pagtatayo ng mga silid-aralang nasira kung saan target nila itong matapos sa Enero ng susunod na taon. Ang Paolo Noyo umaasa ipagpapatuloy ang bagong chief ang mga programa sa Coast Guard. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report! Nalayan ngayon nag-iwan ng biling si Pangulong Noynoy Aquino kay Vice Admiral Rodolfo I. Surena na formal nang naitalaga bilang bagong commandant ng Philippine Coast Guard. Sa talumpati ni Pangulong Aquino kayo sa turnover ceremony, sa tanggapan ng Philippine Coast Guard sa Maynila, ay sinabi nitong sana ay huwag sayangin ni Surena ang mga programang nasimulan si Vice Admiral Edmond Tan na pinalitan nito pati na ang mga magagandang programa ng PCG. Sinabi din naman ni Pangulong Aquino kay Surena na hindi isang pribilehiyo ang kanyang posisyon, kundi isang responsibilidad. Kasunod ito ay pinapurihan ni Pangulo Aquino si Vice Admiral Edmond Tan kung saan sinabi nito na kahit sa maiging panahon na ito ay nagkulang ay hindi naman nagkulang sa pagpapatupad ng kanyang tungkulin. Samantala kahit suspendido ay pinulahan pa rin ni Vice Admiral Edmond Tan ang turnover ceremony kasama mga dating Coast Guard Commandant. Kasama mo sa palasyo naman ng kanyang Deo de Guzman. Radyo mo Nationwide and News Network. Kasama pinaburan po ng Department of Trade and Industry o DTI ang bahagyang pagtaas ng presyo ng mga Noche Buena items ngayong Kapaskuhan. Ang kay DTI Undersecretary Zenaida Maglaya, pasok pa sa inilabas na Suggested Retail Price o SRP ang pinapatupad pong taas presyo ng mga negosyante sa kanilang mga produkto. Samantala, tiniyak din ni Maglaya na mayroong sapat na supply ng mga pang Noche Buena at paunahing bilihin kahit walang dahilan ang mga negosyante at manufacturers na magtaas ng sobra-sobra sa kanilang paninda. RMN News Abroad. Sa Korea, pinangambahan mo ngayon ang isyong ipinagutos ni North Korean leader Kim Jong-un, ang paglulunsad ng mas marami pong rocket launch ng kanilang bansa. Ito ay kasunod na isinagawang surprise rocket launch noong Desyembre 12. Naniniwala si North leader Kim Jong-un na ang tagumpay sa kanilang rocket launch ay nagpapakita ng karagdagan pang pagdevelop sa siyensya, teknolohiya at ekonomiya ng North Korea. Tiniyak ng Estados Unidos at UN Security Council na papanagutin ang North Korea dahil sa paglabag sa nakapaloobo sa resolusyon.
Live tayo mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro, Manila, Philippines. Inyong narinig ang RMN News Nationwide. Biyernes na tayo ng tanghali, December 14, 2012. Sa mga taga Davao, susunod na ho diyan si kasamang Merly Comidoy sa RMN News Diretso Balitang Davao. Sa numero 1 DXDC 621, maligayang Pasko sa inyo, mga taga Davao. At mga kasama, pwede nyo na hong mapanood ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali. Punta ho lamang kayo sa YouTube, i-type ang RMN News Nationwide. Kasama nyo po sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. Ano naman si Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan ng RMN, radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Tatak alas 12:18. Hi! I'm Christine Reyes.